We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay-atangan sa One Mindanao. Demolisyon sa kapin 400 kabalay sunod sa kampo sa 4th ID sa Cagayan de Oro City. Gisugda na. 3-minute response time sa Davao City Police. Mahimo ka? Most pedicures of the world sulod sa 8 ka oras. Nakabot kaha sa Tampakan, South Cotabato? Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live kika dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live kika dinhi sa San Nicolas, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Gisugda na ang pagdemolish sa hapit 200 ka mga balay sa Barangay Malago sa Baguio District sa Davao City. Atong saro ng detalye niini pinagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang Luna ay katukuran sa mga balay kay usa ka PNP reservation area ug niabot na gayon ang panahon nga gamito na gayon sa gobyerno ang maong Luna alang sa proyekto sa PNP. Dugay-dugay na sa matud may pahibalo ang kining mga residente didto sa estado sa maong Luna ug ganin nagpahigayon sa pre-demolition conference aron nga ipasabot sa mga residente ang mga laka nga ipatuman sa lugar. Una pa man magsugod ang demolisyon sa Purok 2 ug 3A sa Barangay Malagos, Baguio District sa Davao City, kaganinang buntag. Gipanghipos o gipangkarga na sa sakyanan ni ining mga residente ang ilang mga gamit paingon sa ilang balhinan. Dunasay voluntaryo na nga nangguba sa ilang mga balay. Sama ni Tatay Condrado nga 20 katuig nang namuyo sa lugar. Kami na magbungkag kay basig maagi nagdemolisyon din naman magamit imong kuan. Atop mga sina mo og kahoy, kayang ba? Aminado ang pipila ka residenteng among nakahinabi nga wala gayud sila gikuptang dokumento ug nasayod sila nga moabot ang panahon nga kuhaon gayud sa gobyerno ang maong Luna. O sa una, nag-iyon mas kapitan nga dili lang magbalay og maayo. Kay basi may panahon nga kuhaon sa gobyerno. O mamay among gituman wala man nagbalay og nindot. O maora. Nga kay kuhaon lang jud di mahawa na lang ni. Sa ako lang murag grateful na po kung nakapuyo diri na wala ako nang arkila. Sa akong mindset ba, uy, ngano ikasakit man ako, ta isa pa, wala po na ako gipanindot among balay kay. Kabalo kung wala ko gigunitan, masking gamay. Unang gibungkag sa demolition team ang mga balay nga gibiyaan na sa mga namuyo. Una pa man ang demolisyon karong adlaw. Ana sa 193 ka mga balay ang bungkagunon sa 5.7 ka hektaryang Luna. Apan hangyo ni ining apektadong residente. Wala mi laing kuanon sir, relocation ra jud. Bahala ginagmay sir basta ma-arrange lang ni. Sumara sa Davao City Police Office 1963 pa dihang gi-award sa Pangulo atong panahuna ang maong Luna ngadto sa PNP. Ano siya, PNP reservation area. And then ay pagahimuon diri nga camp development plan. And then ang ato ang gobyerno no atoan ng kuanon gamiton ang kining yuta para sa project nato. Sara, dugang sa DCPO nga sa 193 ka magbanay nga apektado sa demolisyon. Ana lang sa 8 ang supak sa pagpahigayon og demolisyon sa lugar. Ug gani no, gipailawom na sa validation ug assessment sa LGU Davao ang mga apektadong residente apan pakyas sila nga mag-qualify sa pahigayon nga relokasyon. Ug sumala pa kinahanglan nga ang mga apektadong residente na ang kaugalingong mangita sa ilahang kabalhinan. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka sunog ang miulbos sa usa ka panimalay sa Cagayan de Oro City kaganinang buntag. Gawas sa naugdaw nga balay, duha ka mga sakyanan, lakip na mga motor,
ang nalakip sa kasunog. Ano ang report? Buto-buto pa, palayo ta kay Basuri Station. Pasado alas 5 sa buntag, kalit miulbo ang dakong sunog sa Zone 7, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Ang sunog nahitabo pagyud likod mismo sa usa ka gasolinahan sa lugar. Butang nga nakahatod og alarma sa katawhan sa palibot. Hinoon, paspas nga miresponde ang kabumbirohan sa lugar. Pagkapakgang sa sunog, ingon ani na lamang ang damyos nga gibili niini. Gawa sa naog daw nga panimalay, nalakip pagkasunog ang duha ka sakyanan og tulo ka motorsiklo. Si Aida, kinsa sobra 12 ka tuig na nga nagpuyo sa lugar, walay nabitbit, gisiguro niini pagluwas ang iyang anak nga natulog ni adtong higayuna. Emosyonal kay ultimo chinilas wagay ko kasuot sa akong kataranta. Wadyo ko'y nasipte. Kanila gyud kung ni nabitbit na ko kay ang cellphone man ang nasa akong hunahuna. So kanila gyud ang akong nabitbit. Sumala sa BFP, moabot sa 550,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Kapin 50,000 pesos gikan sa panimalay nga naugdaw ug ana sa sobra 500,000 pesos gikan sa duha ka sakyanan ug tulo ka motorsiklo. So among unang gibuhat nag-cover exposure gid sir kay aron dili na mo katag sa laing lugar ang kuan. Kay namang gud siya tapad nga mga balay sa likod nga bahin pod. Padayon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa tinubdan sa kalayo. Apan posibleng nagsugod kini sa storage area sa mga kahoy nga gitambak kuno duol sa panimalay. Hinoon walay nasamdan sa mong insidente. Apan nanawagan sab og tabang ang mga nasunugan labi na sa ilang mga nagunang panginahanglan. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Demolisyon sulod sa Fort ID sa Cagayan de Oro City gisugdada. Duha ka rifle grenade napalgan samtang nagpadayon ang demolisyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Impunto alas 8 sa buntag, gisugdan ang demolisyon sa kabalayan sa Zone 6, Casa Village, sulod sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Ang maong mga balay nalakip sa gideklarang military reservation nga anaa sulod sa Camp Evangelista. 437 ka mga balay ang gikatakdang i-demolish sulod sa 5 ka adlaw. Hinoon nahimong malinawon ang unang adlaw sa demolisyon. Walay resistance so far sa bahin sa ato ang mga informal settlers dinhi sa sulod sa Camp Evangelista Military Reservation. Pipila na sab ka mga residente ang voluntaryong giguba ang ilang mga balay aron mapuslan pa ang ubang gamit. Wala nay nahimo pa ang 73 anyos nga si Mayta Labaco. Dihang giguba sa demolition team. Ang iyang hinaguan ng sobra 40 ka tuig na nga panimalay. Sumala niya, nagpasalamat na lang siya sa pamunuan sa Fort ID sa kahigayunan nga gipapuyo sila dinhi sa maong luna. Sige lang, walang problema. Sarili mo na yun eh. Kasi dito wala kang hinahawakang papel. Siyempre, kung meron man, prasiso, ganyan, matagal. Kung meron man, di ba? Apan samtang nagpadayon ang demolisyon, duha ka rifle grenade ang napalgan sa demolition team. Temporaryong gihunong ang demolisyon, samtang gisecure ang maong eksplosibo. Hinoon dali kining girespondihan sa Explosives and Ordnance Units sa AFP. Ang ato lang karon is for the safety of the civilians ug tanan nga nakadili karon sa mga informal settlers sa tuwas ang gikordon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sa tulo ka mga lalaki sa tindahan sa usa ka 78 anyos nga babae sa Cotabato City. Ani ang dugang detalye. Makita sa CCTV, kini usa ka 78 anyos nga babae sa Ilang-Ilang Street, Barangay Rosary Heights 7 sa Cotabato City nga dunay giasikasong customer. Pasado las 8 sa buntag niadtong Huwebes. Dayon misunod kining usa pa ka lalaki nga nakasuot og jacket ug white nga shorts, daw dunay paliton. Miabot kining usa pa ka lalaki nga naka blue shirt, nakamao nga shorts ug nakakalo. Daw dunay pay gilili sa sulod ang suspect ug dali nga misulod sa tindahan sa Tigulang. Samtang busy ang senior citizen sa pag-assist sa duha ka lalaking nagpakaron ingdong mga customer, na busy sab sa pagbuhat sa iyang plano kining usa ka lalaki sa sulod sa tindahan sa Tigulang. Human ng pipila ka minuto, namatikdan sa suspect ang paglabay nining sakyanan
Hinungdan nga daling migawas ang suspect gikan sa sulod sa tindahan. Bit-bit kining usa ka bag ug duha ka cellphone. Dali-dali sab nga misibat ang duha ka mga lalaki nga walay gipalit. Giimbestigahan na sa Cotabato City Police ang pagmangawat sa mga suspect nga sumala pa. Bagong modus, giingong anaa sa kapin 50,000 pesos ang natangag sa mga kawatan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Steel footbridge sa usa ka barangay sa San Fernando, Bukidnon ang naguba. Epekto sa baha nga hatod sa walay puas nga ulan nga nasinati sa lugar. Naguba og nagbitay ang pipila ka mga parte ni ining steel footbridge sa barangay Candelaria sa San Fernando, Bukidnon human maigo og kusog nga baha. Among tulay ang nagsilbing agianan sa mga residente ug motorista aron makatabok sa kasigbit nga komunidad sa maong lugar. Tungod sa pagkadanyos, temporaryo kining dili maagian sa kasamtangan. Inoon, nagpahigayo na og damage assessment ang lokal nga kagamahanan sa lugar og nag-apod-apod na sab sila og paunang relief goods sa mga apektadong residente. Tungod kay di matagnaan karon sa muulan, luyo sa kainit sa panahon. Mag-adton gayod og panagang sama sa payong mga kapuso kay init ulan gihapon ang masinati sa Mindanao. Bisan dunay mga panahon nga masinati ang init nga panahon, ilabi na sa buntag di gihapon nawala ang tsansa sa mga pag-ulan sa daghang lugar sa nasod. Sa Mindanao, localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sumala sa Pag-asa. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao ug kusog ang mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Soxargen, Caraga ug Davao Region. Busa mahimong alerto gihapon sa mga posibleng pagbaha ug landslide mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Plano sa Department of Agriculture Region 11 nga muhimo og mga proyekto sa patubig alang sa mga mag-uuma. Ilabi na katong anaa sa Bukirong Bahin sa Davao Region. Dugang detalya sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, kini pinaagi sa Spring Development Project sa Department of Agriculture alang sa mga mag-uuma. Kansang mga umahan ana sa mga upland area ug katong mga bukirong bahin. Wala na nakatanom balik si Tatay Ernesto human nadaot ang iyahang 2 ka hektaryang humayan sa Barangay New Cebu sa Sulok, Davao del Sur niadtong Nobyembre sa nakalabang tuig tungod sa hulaw. Sayang daw kaayo ang ilaha untang kitaon labi na sa pag-adlaw-adlaw nga galastuhon. 2 hektar man na ang umahan pero pagkakaroon wala pa kinatanam na yun kay ulan. Usa sa ilang problema ang irigasyon kay anaa sa bukirong bahin ang humayan. Wala daw problema sa tinubdan kay dunay tubod. Aban wala lang daw pasilidad nga musuyop sa tubig pasaka sa ilang humayan. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong problema ngadto sa Department of Agriculture 11. Sumala sa DA, doon na sila spring development projects nga mga patubig alang sa mga mag-uma, labi na sa mga bukirong bahin sa Davao del Sur. Pero plano sa buhatan nga magdugang pa og susamang proyekto. We have provided a spring development po sa ating mga high elevation na mga farmers na dili makakuan o dili maka-access sa pakuan sa tubig. As we see that our high elevation nga mga areas, they are potential for mga high valued crops. Prioridad sab sa DA ang patubig alang sa mga indigenous people ubos sa 4K program o ang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. Target niini ang mga small-scale farmers nga dunay 3 hectares nga umahan nga hatagan og gram pumps. Bigahin na ang DA og 24.5 million pesos nga pondo alang sa rehabilitasyon sa mga naapektuhan sa El Nino. Nangandam na pod ang DA-11 sa moabutay nga La Nina phenomenon. Doon na matud pa'y paabutay nga 317 million pesos nga pondo. Ang kapin 38 million pesos niini mapadulong sa rehabilitasyon sa mga naapektuhan sa shearline niadtong unang quarter ning tuiga. Ang mabilin mao'y pondo alang sa posibleng maapektuhang mag-uma sa La Nina. Kato siya nga 217 million which is ihatanot sa mga farmers
will be the interventions po nato possible may tabo sa ato mga areas po nga mapektuhan sa ato ang laninga this year po. We also have our regular fund, ang buffer stocking program po namin, which is we buffer stock po mga seeds for replenishment po sa ating mga farmers na mapektuhan po ng laninga. Sara, sumala sa Department of Agriculture alang ato sa mga mag-uumang buot magpatukod og irrigation system sa ilahang mga umahan. Kinahanglan lang muadto ang ilahang asosasyon sa city o di ba kaha Municipal Agriculture Office aron nga maka-request sila sa pagpatukod sa mga irrigation facility sa ilahang umahan o duol sa ilahang umahan. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka lalaki ang gipusil patay samtang nagmaneho sa iyang motor sa Isabela City, Basilan. Dead on the spot ang 37 anyos nga lalaki human kini gipaarakan sa barangay Baluno, Isabela City, Basilan niadtong Domingo sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagmaneho ang biktima sa iyang motorsiklo sa nasangpit nga lugar, adunay nagsunod nga usasab ka motor og sakyanan kaniya diyang nahitabo ang pagpamusil. Nakaangkon og mga samad pinusilan ang biktima sa ulo, hinungdan siyang hinanaling kamatayon. Na-recover sa crime scene ang napulo ka bala sa 9mm nga pusil, apan blanco pa ang kapulisan sa motibo sa krimen, ingon man sa mga nagpaluyo niini. Gilamoy sa kalayo ang usa ka fishing vessel nga nakaangkla sa fishport sa General Santos City. Baga nga itom nga aso ang milukop nining bahin sa General Santos Fishport Complex. Diyang nasunog ang usa ka fishing vessel nga nakaangkla sa lugar pasado alas 2:40 sa hapon niadtong Lunes. Makita sa video nga duna pay laing mga bangka nga nakaangkla sa fishport. Hinoon wala na kini maangin diyang narespondihan sa kabumberuhan ang sunog ug nadeklarang fire out pasado alas 4 sa hapon niadtong adlaw sab. Sumala sa BFP Jansan na nasa tunga sa milyon ka pesos ang danyos tungod sa sunog. Giimbestigahan pa sa otoridad ang hinungdan sa sunog. Hinoon walay nasamdan o namatay sa hitabo sanglit wala daw tao o karga ang maong fishing vessel ni adtong Tungura. Gatusan ka mga manikurista ang nagkatapok sa Tampakan, South Cotabato alang sa Guinness World Record-breaking attempt sa most pedicures of the world sulod sa 8 ka oras. Nakabot ka nila kini. Atong Siron pinaagi ni ining report. Alas 8 pa lang sa buntag, all set na kining 160 ka mga manikurista sa Tampakan, South Cotabato alang sa Guinness World Record-breaking attempt sa most pedicures of the world sulod sa 8 ka oras. Target nila nga kliyente kapin kulang 2,500 aron malabwan ang record sa kasamtangang world record holder nga Toronto, Ontario sa Canada. Alas 9:00 sa buntag, gisugdan na kini. 2, 1, Kudkod didto, kudkod diri. Gani 10 minutos pa lang ang milabay, nakahuman na og usa ka kliyente ang manikurista nga si Dremy Belarmino. Ay, paspas na po sir para dali kang Unsa sab kaha ang masulti sa iyang kliyente nga si Corazon. Masarap kay wala na anad akong tiil o limpyo nya. Okay man siya, maayo man siya mo kuan. Tsaka prepod. Halos dili mahulugan og dagom ang linya sa mga tao nga buot magpalimpyo. Human sa 8 ka oras, sa tala sa Tampakan LGU, 1,447 ang nalimpyuhan sa mga manikurista. Base niini, nalabuan nila ang record sa Toronto, Ontario, Canada nitong 2015 nga dunay 1,083 people pedicured. And that's also a way para ma-recognize po natin ang ating mga local pedicurists, our skilled pedicurist graduates. We are confident that we can beat the 1,083 people na ibibit po natin for the world record. Sa karon gipaabot pa ang opisyal nga announcement gikan sa Guinness World Records. Kauban si Bong Vicencio Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Nagkaanamanam na og balik sa normal ang water supply sa Zamboanga City karong nakasinati og pag-ulan ng syudad. Apan magpadayon gihapon ang water rationing sa ubang lugar sa syudad. Gibutyag sa Zamboanga City Water District nga tungod sa mga nasanating pag-ulan sa syudad, anana sa normal ang water level sa water treatment plant kung diin miabot na og 72.22 meters adlong Bernes. Gani anana sa 58 hangtod 60 million liters a day ang produksyon sa tubig. Apan karong tag-ulan na, dakong hagit na sab alang sa ahensya ang high turbidity o lubog nga tubig nga maoy hinungdan sa pag-ubos sa production level sa water treatment plant. Busa, magpadayon gihapon ang water rationing schedule sa East Coast sa syudad. Samtang doon na paigong supply sa tubig alang sa Central Business District. It does not mean na ang mataas ang water level is mataas ang production. Although we did not yet declare to terminate or let the water rationing, pero ang mga barbula natin sa mga distribution network, nag-open na siya. Para tayong mga supply na. Forum alang sa pagpakusog sa export industry sa Northeastern Mindanao. Gipahigayon sa Cagayan de Oro City. DTI gibutyag nga daghang oportunidad abroad ang abli sa mga Pilipino. Ani ang report. Sa nagpadayong programa sa Department of Trade and Industry sa Tibok Pilipinas, ilang gibisita ang Northeastern Mindanao, partikular sa Cagayan de Oro City. Sa programa, gitukay ang mga oportunidad abroad nga pwedeng mapahimuslan sa mga negosyante, professionals ug MSMEs gikan Davao Region, Northern Mindanao ug Caraga Region. Usa sa mga na-highlight ang Regional Comprehensive Economic Partnership kon RCEP nga muhatag og mas dakong oportunidad sa mga Mindanaoan internationally. That's why itong trade education and advocacy campaign namin will basically teach them how to understand the rules, how to comply with the requirements. Present sa mong programa ang nagkadiyang representante sa nasod Australia, Indonesia ug China nga mga partner na sa Pilipinas sa trade. You would learn more about those opportunities and really how to utilize RCEP so that you can grow your businesses. So it is important for the Mindanao area and also the northern part of Indonesia to capitalize potential that can be put on the cooperation among the two areas. Gawas sa mga naandang import ug export products, laro sab sa DTI nga mas daghang opportunities pa ang maabli alang sa professionals ug mga negosyante. Ang ating ekonomiya ay global na, hindi na localized. So kailangan makita nila na marami palang opportunity abroad. So yung market nila is hindi lang limited sa Pilipinas. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ato pang ilailahon ang mabulukong kultura ug tradisyon sa tribong Tibuli sa Lake Cebu South, Cotabato ug mahinganghas sa maanindot nga suryanan ug talan-awon sa lugar. Ani ang atong RTV presents. Gikan sa mga kasuotan, accessories ingon man sa ilang mga instrumento, tataw ang mabulukon ug abundang kultura sa Tibuli dinhi sa Lake Cebu South, Cotabato. Gani dili lang mga local tourist ang mahingangha sa lungsod, apan lakip na mga langyaw. Sanglit gawas sa kultura ug tradisyon, abunda sab sa mga maanindot nga suruyanan ug talan-awon ang lungsod. Lakip ang halapad nga lawa nga Lake Cebu, Lake Siloton ug Lake Lahit nga mao'y nahimong source of income sa mga residente. Una musakay sa bangka ang mga bisita. Usa ka ritual o damsu ang gihimo ni Lynn Buti, usa sa mga cultural masters sa tribong Tiboli sa Lake Cebu alang sa proteksyon sa mga bisita. Kinahanglan sab mokuha og kamangyan o ongu alang sa pagmangayo og permiso nga i-welcome sila sa lungsod sa Lake Cebu alang sab sa guidance og proteksyon. Magpe-respect tayo sa spirit sa tubig, sa unseen spirit sa may-ari ng tubig or Fu Cebu for us to para sa proteksyon ng ating mga bisita. Dahil ito ang ating tradisyon ng Tiboli na lagi kaming mag-ask permission to the Fu or the spirit ng ating lawa. So, giilang land of the Dream Weavers ang probinsya sa South Cotabato. Gani, dinhi sa Lake Cebu nagikan ang pipila sa mga inilang tinalak master weaver
Sama na lang nilang dulay nga nakamugna og gatusan ka mga tinalak designs. Nahimo sab siyang recipient sa National Living Treasures Award. Usa ka pasilidad sab ang gibugna ni Lynn Buti aron tudluan ang mga kabataan sa tribo aron masiguro nga ma-practice gihapon sa bagong henerasyon ang ilang kultura ug tradisyon. Papatanda na din kami, so dapat mayroong susunod sa amin. Ito ang buhay namin. Dito kami nakilala sa buong Pilipinas at buong mundo. Yung gibutyag sa Department of Tourism atol silang pagbisita sa Lake Cebu nga buot nilang mapaila-ila ang maanindot ug mabulokong kultura sa mga tibuli ug ubang mga indigenous people sa rehiyon sa tibuok kalibutan. Napakalaking bagay po na makilala natin yung tribes natin dito at malaman natin yung long-standing traditions nila, so we get to appreciate the Filipino identity. Gihisgutan sab sa ahensya ang pagpaayos sa mga docking facilities sa lawa. Nais po natin na mabigyan ng oportunidad na ma-promote yung Lake Cebu, pati na rin po yung probinsya ng South Cotabato. Tourism here in Sorsogon will continue to thrive because the people of Sorsogon are ready to receive tourists from all over the world and from all over the Philippines. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. But karon sa Department of Labor and Employment Region 9 nga wagtangon ang kaso sa child labor sa riyon. Gani do na sila mga programa aron matabangan ang child laborers sa riyon. Ani ang RTV presents ni Efren Mamak. Mga bata nga konduktor sa jeep, mga bata nga namaligya og isda sa public market, pipila lang kini sa mga trabaho sa mga menor de edad nga makonsiderang child labor. Matud sa Department of Labor and Employment Region 9, base sa tala sa Philippine Statistics Authority, ana sa 2.1 million ang child laborers sa nasod sa tuig 2011. Sila, mao mga batang nag-edad 5 hangtod 17 anyos nga imbes magdula og makaeskwela, nagatrabaho og bugat nga posibleng makadaot sa ilang physical and mental development. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining 17 anyos nga lalaki nga namaligya og isda sa Magay Public Market sa Zamboanga City. Matud niya, naundang siya og eskwela og namaligya na lang og isda aron makatabang sa pamilya. Para makapera. Sumala sa Dole 9, ginapaspasan nila ang pag-validate sa mga profile child laborers sa riyon. Gani, ana sa 6,000 ka mga child laborer ang na-profile na nila sa pagkakaroon. Since 2017, we doubled our effort in validating that data. And during our validation, laman namin na mayroon pala talagang child laborer na nandito, not only dito sa in our region, but in other regions as well. Dugang sa Dole 9, doon na sila intervention nga himuon aron matabangan ang mga child laborer. Sumala sa Dole, ang child labor hugot nga ginabawal ubos sa Republic Act 9231 kon anti-child labor law. We referred the profiled child laborers to the concerned government agencies like the Department of Education para makabalik sila sa school, makaabil sila sa alternative learning system, sa Department of Health para sa health needs ng mga kabataan, at saka local government units. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gipaigmat sa Mines and Geosciences Bureau Region 12 ang mga residente nga namuyo duol sa mga lugar sa rehiyon nga anaa sa hazard map sa ahensya nga delikado sa landslides labi na karong panahon sa ting-ulan. Ani ang report? Gibutyag sa Mines and Geosciences Bureau Region 12 ang pipila ka mga lugar sa rehiyon nga naa sa ilang landslide hazard map. Kini mo ang Barangay Conel sa General Santos City, Tampakan, Tiboli, Lake Cebu ug pipila ka lugar sa Coronadal City sa South Cotabato ug Sarangani Province ug uban pang mga lugar sa rehiyon, labi na sa mga bukirong bahin. Gibantayan sab karon sa ahensya ang mga old landslide o mga lugar sa rehiyon nga una nang nagka-landslide nga nag-reactivate na.
Kasi once yung area, pag may mga cracks na yan, tension cracks, o may mga old landslide na yan, they are very unstable kasi nga exposed na sila sa weathering na tinatawag. Yung exposed sila sa sunlight, exposed sila sa ulan, mas madaling nabubulok yung mga rocks and soil. So nabubulok din yan sila. So nagwi-weaken yung structure nila. Usa sa mga namonitor karon sa ehensya ang old landslide sa may bahin sa Barangay Danlag ug Barangay Pulabato sa Tampakan South Cotabato nga nag-reactivate na. Ulahing natala ang landslide sa lugar ni atong 1980s. Busa giabisuhan na nila ang Tampakan LGU sa angay nga himuon labi na karong panahon sa ting-ulan. So may mga landslide areas kami doon na malaki na siya, around 1980s pa daw yun. Always namin i-remind yung Tampakan, Government of Tampakan na i-monitor nila, wala dapat na and they are complying. Kasi nga, every time na yung malakas na ulan, nag-i-erode siya. So although hindi malaki yung landslide, but nag-i-erode siya. So yun, pag active siya, ay pag old na siya na landslide, it can still reactivate. Kanunay sab ginamonitor karon sa ehensya ang pipila ka mga lugar sa rehiyon nga dunay natalang bag-ong mga landslide gumikan sa linog niadtong milabay tuig sa Masaglan sa Rangani kung asa natala ang landslide ug dagkong tipak sa yuta sa Barangay Mudan sa lungsod. Yung mga areas na yon, lalo na sa mountainous areas kasi medyo soft yung soil composition nila doon, kaya mas madali silang magkaroon ng mga landslides. Sinasabi doon sa LGUs na bantayan nyo yung mga earthquake-induced landslides ninyo kasi nga hindi pa yon totally bumigay. So pwede pa yon siyang bumigay kung may series of rainfall events na medyo malakas. Dungan ni ini, nakalatag na sab ang contingency plan sa Office of Civil Defense Region 12 sa pagresponde sa mga emerhensiya dala sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Yun po, dinidisseminate natin sa lahat ng local DREAM offices. And then they could already at their level po mag-activate na po ng kanilang EOC po, no? And then naka-standby na po yung kanilang response units and facilities, no? Na gagamitin in case magkaroon po ng incident ng flooding or landslides po, no? Hanggang sa barangay level po yan, no? Kauban si Bong Vicencio Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ugma na ang giatangan nga NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Andam na ang 4-peat og defending champion nga Arellano Chief Squad alang sa mas makawaw nga routine this year aron makuha ang 5th straight title. Live na nga makita sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Doon na say delayed telecast ng cheerleading competition sa June 23, 10 a.m. sa GTV. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong makapuso sa Mindanao nga regalantaw kanamo og sa itong makapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.